Good morning, everyone. Magandang umaga po. I think it's not a coincidence that our gospel today is about the first day of unleavened bread. Dito sa gardenia ay puro bread. Kaya po ako nandito dahil sa bread. Nakakagutom. In my introduction, I said, kailangan natin ma-appreciate ang Mass, yung Misa. Kailangan natin ma-appreciate dahil kung hindi natin ito ma-appreciate, hindi mo tayo makakapasok sa tinatawag na misteryo na nangyayari tuwing tayo atin ng Misa. Hindi naman natin ito na-appreciate dahil o pinapakalagaan dahil hindi natin alam or ang Mass becomes mechanical. Let us be honest. Hindi mo lahat ng nag-attend ng Misa ay gusto mag-Misa. Karamihan dito o may mga tao dito hindi naman nag-Misa natin ng Mass. O kung natin nag-Misa, inaantok. Naiinip. Para sa kanilang isip. May mas makakalaga pa silang gagawin. And that is so sad. It's sad na may mas mahalaga pang gagawin. Ipagpapalit ang Misa sa isang bagay na sa tingin natin ay mas mahalaga. Hindi natin alam na ang isa sa pinakamahalaga gagawin ng isang tao o kanyang may bibigay sa sarili ay ang umatin ng Misa. Hindi ko naman kayo masisisi because of our lack of understanding and appreciation of what is happening. Naging mechanical na lamang ang pag-attend ng Misa. And because it becomes mechanical, pag nakaupo tayo, kung ano tayo isip, kailan kaya matatapos ang pagsasalita ng pakren ito. There are so many distractions. Minsan, pag-attend ka ng Misa, kung kailan nagmimisa, saan magre-react mo. Pag minamalas-malas ka pa, mapapatabi ka sa pagsamahan mo na walang ginawa kundi kwentuhan ka ng kwentuhan. Kung hindi naman kwentuhan ka ng kwentuhan, mapapatabi ka sa isang tao na ang amoy ay ayaw mo. Parang isnitipid mo lagi sa utak mo sana, hindi na lang ulit mo. Meron din namang Misa na kung kailan nag-Misa sa umigiyak ang bata. May matanda na ng bala. To make the story short, there are so many distractions. And distractions comes from Satan. Ayaw ng demonyo na tayo ay nakakapag-attend ng Misa and we are able to see the beauty of it. Why? My dear sisters and brothers, this encounter with God is powerful. Kung ikaw ay komplimado, na-attend ka ng Misa, yung problema mo kumawala. Kung ikaw malungkot, umattend ka ng Misa, at naramdaman mo ang Diyos, ikaw ay sasaya. Napakaraming Misa na tinan ko, may cancer, na wala kang cancer. Bulag, nakakita ang bulag. Lumpo, nakakita ang lumpo. Nakalakot ang lumpo. This is happening. This is happening right now. Pagbuti na lang minsan ang Diyos. Dahil kasi ay Diyos, marunong. Nagkakasakit ang tao. Yan. Mag-attend ka na ng Misa, mapabalik ka. Tapos, kapag daw puputay, nakakakil. Mag-attend ka na ng Misa. Hindi dahil mo aking ayaw. O sige na ka, magbabakasa tali. Libre ka. Interest natin mga kumitan. At ako naman pare, I know my role. My role is not to heal you.
My role is to let you know that there is this healing available. But this healing available can only be availed if you feel God. Because there is no magic into it. Wala ka ng tao. Pag natas nila si Father Faris, ay gagaling. No, there is no power in my hands. It is your faith and it is God's mercy. There is no magic into it. In such a way na pag hindi mo kayo makakakita, no! You need to feel God and convince yourself that it is God who heals. Kung hindi mo mararamdaman ng Diyos, hindi ka gagaling. At ako mismo ang magsasabi sa Diyos, God, huwag mo yung pagalingin kasi hindi naman yung magpapalit. Well, if this ministry will not lead you to salvation, this ministry is useless. Ginagawa ko lamang po ito, hindi kayo para gumaling. Ginagawa ko po ito para kayo ay mapalapit sa Diyos. Nag-pray over po ako ng tao, pero bago ko mag-pray over sa tao, kailangan mo na kayong makinig sa akin. Why have to tell you this? Kasi marami na po ang nakakalimot sa atin. Marami na po sa atin ang hindi nakakaunawa ng misa. Marami na po sa atin ang ayaw ang misa. Tinatamahan. Kuya, may trabaho. Marami po sa atin, mga kapatid, wala na yung tinatawag na sense of value about the Eucharist. And that is so sad. And this gives us a deprivation of ourselves. We deprive ourselves to obey the very power of God. Tayo mo ang nawawalan. Kaya mo ang tao nagiging sirabi ang buhay. Kaya po ang tao yung galit sa dibdib hindi mawala-wala. Kaya po ang tao napakaraming pinanakit. There's so much insecurities. There's so much fighting. There's so much quarreling and division. Kaya po ang tao naging greedy. Kaya po ang tao naging ang sarili. Bakit tao? Hindi po narinig ang instruction ng Diyos. Sa mundo ating ginagalaw, napakaingay. Napakarami natin naririnig. This is the most informative decades in years and in any other ethos. There are we call ourselves information overload. We hear so many things, and the listening we are hearing is the truth. The truth about our God. Yun po ang nakakalungkot. Tanungin niyo ang inyong sarili. Sa 24 hours a day, ilang minuto na napapag-usapan ang Diyos. O ilang segundo na pasok o narinig natin ang Diyos. No wonder our life is a mess. Ngayon, karoon ng healing mass. Tulad nito. Kaya kung sinabi ko sa inyo kanina, lahat naman kayo gusto kong gumaling. Pero kailangan mo natin maunawaan ang pinanggagalingan ng kagalingan. Ang pinanggagalingan ng kagalingan ay Diyos. Yes, you know that. Alam po ninyo yan. But it is not just a magic at an instant. In an instant, you can avail it. Kailangan mo nang hawiin ang mga cobwebs na nag-infiltrate sa inyong mga utak. We live in a very deep lie. Nawala lang po sa ating senses ang truth about our God.
fundamental truth about our God and about ourselves, that we are very privileged, that we are very special. Alam niyo, ngayon mahal na araw. Sa pagbasa ngayon, sinasabi si Jesus ay minitray ni Judas habang kumakain ng tinapay, hindi gawa ng garden niya. Mabuti na lang. Kung hindi kayo pa masisisi. Kuha kasi kayo ng tinapay, yun, ininit ni Judas sa mangkok. Pumasok ang demon. Wala pa pong garden niya noon. So kayo ay ligtas. You are not part of history. But, my dear sisters and brothers, ilan sa ating naanig ng pagbasa ito ang naapektuhan. Yung sinasabi, kawawa naman si Jesus, namatay para sa akin. Ilan sa atin? Be honest. Minsan, narinig, kasi taon-taon naman yan ang pagbasa eh. Wait, how many 2,000 years ago naman eh. And they cannot blame you. But somehow, as what I said earlier, tuwing tayong aatin ng misa, it is a reenactment, meaning the celebration will be ever present. Kung hindi po ito reenactment, walang epekto ito sa ating buhay. Kaya nga po ang power ni Jesus ay patuloy na nararamdaman ng tao. Bawa yung parang ito na may leukemia. Siya po ay may pag-asa na ngayon bumalik dahil kay Jesus. Walang pakanalan. Ito may goiter. Yung may cancer, may diabetes. May pag-asa na lahat tayong bumalik dahil sa pagpapatay ni Jesus. That hope alone is enough for you to have a smile in your face. If you do not have that hope, your life is in misery. Kung hindi mo maiisip na ang iyong heart rate ay may kagalingan dahil sa Diyos, magiging bumutin ka, magiging mainit ang iyong ulo, you have no reason to exist for another year because you know it's all hopeless. But because Jesus died for you, posible na lahat, even the most impossible. And it's amazing how this God can heal. Kahapon, may nagbigay ng testimony. Hindi ko kilala ito. Ito, umakat na ng aking mass na aking misa. Kaso, notice, first baby, ang sabi ng doktor ay ito. Kung gusto mo ayaw magkaanak na ang balik o abnormal, i-abnormal ang bata. Sabi niya, ay prepare na lang po na abnormal basta magkaanak ako. The following month, punta ulit, ang sabi ng doktor ay ito. Sige, pag ipinanganak mo yan, hindi yan tatagal ng 1 linggo, patay na yan. Dahil ang puso, hindi na-develop. I need to be honest with you, sabi ng doktor. Ang sabi ng babae, pupunta mo na po kay Father Suarez. Gusto ko, pupunta na sa akin. Pinre-over ko naman sa dami-dami ng tao. Pinre-over ko, tulad sa bata ito. Tawa ko nag-ibig sa tindas ako ng bless. Hindi naman nakikipag-usap sa akin, hindi ko alam paano kanyang sitwasyon. Doon panganganak na, nag-text sa nervyos. Sabi sa akin, Father, in 2 hours, I have to give birth. Ninenervyos ako kasi sabi ng doktor,
according sa ultrasound, and it's been confirmed by all doctors, ang puso hindi na-develop, hindi na tumitibok. Kahapon ko lang nalaman, after February, kasi anak ng January, alam niyo kung mga sisters and brothers, ang bata ngayon, buhay pa, normal, malusog, walang sakit sa puso. Yung imposible, naging imposible. Tayo dumadaan sa desperation. Hindi magkaanak, may prostate cancer, may liver cancer, may lung cancer, mahirap na ang buhay, magkaka-cancer ka pa. Ang pakiramdam mo, pabigat ka na. Ang pakiramdam mo, hindi mo alam kung kailan natatagal. Magpapaalam ka na ba? Magpapait ka na ba? Hindi ka na makatulog. Isip na ng isip yung mga may sakit. But one thing I'm sure, hindi ko pababayaan ng Diyos. Hindi ka na kayang pabayaan dahil namatay siya sa iyo. And that is the truth. You know, it's amazing. The power of truth. The power of listening to the truth. Before coming here, may tumatawag sa akin. Galing Amerikano, pangalan ay Tan. Tumawa. Nagdasal ako. After namin magdasal, sabi ko, malaki na papayaran nito. Sabi ko, don't worry. We will be okay. God will be with you and I will pray for you. Kung may misa na ako sa garden niya, I will offer this mass for you. Nag-text po itong lalaki ito na Amerikano. Ano ang sabi? Father, for 10 months I'm depressed. This is the happiest day of my life, knowing that you're going to pray for me. My depression disappeared, my fear disappeared, and I'm very happy. Sarap pala mga ng Diyos. Yun po ay nasa Connecticut, USA. How much more kayo na nandito? Are you feeling? Are you sensing? Are you feeling the privilege of being with the Lord? Kung hindi nyo ma-appreciate ang privilegyo yan, ang misang ito ay pag-aasaya lamang ng panahon at pwede na kayong umuwi dahil walang nangyayari sa inyo sa misang ito. But if you know the truth, that this Mass is for you, and Jesus is here because of you, and He is willing to do anything and everything for you because you're very precious. I'm telling you, sasabihin nyo ay ito, kailan kaya ako makaka-attend ulit ng misa para marinig ko ang salita ng Diyos at matanggap ko si Kristo. That is the truth. And this truth will set you free. Amen. Please stand right now. I'm going to do a prayer of the faithful. As we approach Good Friday with confidence in our loving God, let us recall the saving action of Jesus, His servant. Father, bless us in the blood of Christ. Father,